Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs o BOC, Bureau of Internal Revenue o BIR at National Bureau of Investigation o NBI ang tinatayang 1.7 bilyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa container yard ng Carlos A. Gothong Lines Incorporated sa North Harbor, Tondo, Maynila. Sa kabuuang 24 na container na natunton, 23 ang nakumpirmang naglalaman ng mga sigarilyong walang kaukulang tax na, katumbas ng halos 29,900 master cases. Narecover ang mga container mula sa isang pribadong shipping facility sa Tondo, Manila at sa barkong ASC Big Boy na kasalukuyang nasa kustodiya ng PCG. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pang nawawalang container. Sa paunang investigasyon, napag-alamang idineklara ang mga kargamento bilang consumer goods at inihatid mula Cebu patungong Tondo sakay ng ASC Big Boy bago matuklasan ng mga otoridad. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagmulan at mga taong nasa likod ng shipment habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga responsable. Humarap sa Municipal Trial Court ng Kasibu, Nueva Vizcaya si Bayombong Bishop Jose Elmer Mangalinaw nitong June 23, Martes, kaugnay ng civil case na isinampa laban sa kanya kay Father Christian Dumangeng at iba pang individual na iniuugnay sa pagsuporta sa barikadang tumututol sa isang mining exploration project sa bayan. Ang kasong forcible entry ay isinampa ni Rosario Cama na kumikilos sa personal na kapasidad at bilang leader ng Bugkalot Ilonggot Tribe. Bago ang pagdinig, dumalo sa misa at nakiisa sa isang mapayapang solidarity walk ang mga pari, madre, lay faithful at environmental advocates bilang pagpapakita ng suporta kina Bishop Mangalinaw at Father Dumangeng. Sa inilabas na pahayag ng obispo, iginiit nitong pastoral at hindi pampolitikal ang kanyang pakikilahok sa usapin at bahagi ito ng advokasya ng simbahan para sa pangangalaga ng kalikasan at mga komunidad na apektado ng pagmimina. Sinampahan na ng kasong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na child in conflict with the law o CICL na sangkot sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ayon sa PNP, dinala ang menor de edad at mga saksi sa bulwagan ng Katarungan para sa inquest proceedings noong Martes ng gabi. Batay sa investigasyon, nagpositibo sa paraffin test sina alias Rod at Nash at nakitaan ng gunpowder nitrates gayon din ang mga baril na narecover mula sa kanila. Wala namang kasong isinampa laban sa 14 anyos na kasama ng suspect dahil exempted ito sa criminal liability. Nasa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang dalawang suspect. Samantala, bumuhos ang pakikiramay sa mga naulila ng 3 estudyanteng nasawi sa pamamaril na sina Chris Lawrence Fabian, 15 anyos, Joyan C. Separa, 15 at Ayesa Nicole Dazo, 14. Kabilang sa dumalaw sa kanilang burol sina Vice President Sara Duterte, DepEd Secretary Sani Angara at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Iniulat naman ni Gatchalian na 2 sa sugatan sa pamamaril ang nananatili sa Intensive Care Unit o ICU. Una nang inanunsyo ng palasyo na magpapaabot ang DSWD at DOH ng psychosocial support sa lahat ng apektado ng insidente at bawat pamilyang namatayan ay pagkakalooban ng 150,000 pesos na financial assistance. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.